Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang paksa po natin ay karugtong lamang ng tinatalakay natin na ang mga dakilang katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa paksang ito ay tatalakayin po natin ang tinatawag na selyo ng pagkapropeta. Okay, selyo ng pagkapropeta. Isa sa mga katangian ng propeta na nabanggit sa mga naunang kasulatan at pinaniniwalaan ng mga ahlul kitab ay ang selyo ng pagkapropeta. Okay? Ang selyo ng pagkapropeta na matatagpuan ito sa tinatawag na sa pagitan ng kanyang dalawang balikat. Sa pagitan ng kanyang mga balikat, at yun ay kung saan isang tanda na siya ay isang totoong propeta na sugo ni Allah ipinadala para sa sangkatauhan na wala ng ibang propeta pagkatapos niya. Okay? Yan po ang isa sa mga tanda na alam po yan ng mga may kaalaman sa mga ahlul kitab. Yang tandang yan, yung tinatawag na selyong nasa kanyang likuran, nasa pagitan ng kanyang mga balikat, okay, na nasa bandang kaliwa. Okay. Ang paglalarawan ng selyo ng pagkapropeta ay sinalaysay ito na sa mga matitibay na hadith na pinagtibay ng mga iskolar na kung saan ito raw ay nakataas o nakaumbok na balat, katulad din po ng kulay ng balat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang laki po nito ay kasinlaki raw po ng itlog ng kalapate. Isa kasinlaki ng itlog ng kalapate na ito po ay matatagpuan sa likod na pasapagitan ng dalawang balikat ng propeta na kung saan nasa bandang kaliwa. Okay, nasa bandang kaliwa raw po ang tinatawag na selyong ito na ipinaliwanag ito ng mga scholar ayon sa ulat ng mga sahaba na kung saan ito raw po ay katulad ng tinatawag na itlog ng kalapati na nasa bandang kaliwa, na nakataas, nakaumbok siya. Ang kulay po nito ay kakulay din po ng skin ng propeta, ng balat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung saan napapaligiran ito ng mga nunal na may mga iilang buhok. Okay, may mga buhok. So yun po yung tinatawag na selyo ng pagkapropeta na nasa likuran ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Al-Qurtubi na kung saan ang mga napatunayang ahadith na kung saan ang selyo ng pagkapropeta ay isang bagay na nakaumbok ito at malapit sa kanyang kaliwang balikat na kasing laki po ito ng itlog ng kalapati. Yan ay nagkaisa sa lahat ng mga nagsaliksik ng kaalaman, hadith patungkol dito, nagkaisa sila sa ganyang tinatawag na description. Okay? Na ito raw ay kung saan nakaumbok na parang bahagi lamang ng balat. Okay? Kasi laki ng itlog ng kalapate na nasa bandang kaliwa. Okay. So, yan yung kanyang, yan ang isa sa mga paliwanag. Okay? Wala rin pong patunay na ang selyong ito ay may mga sulat, may pangalan ng Lafdul Jalala o kaya naman pangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam o ibang mga pangalan na nakasulat. Wala pong matibay na basihan sa hadith na kung saan may mga nakasulat na pangalan dito. Isa itong parang balat lamang po ng nakaumbok lang siya, nakataas lang sa balat, sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, na kung saan isa sa mga paliwanag ay may mga nunal na nakapalibot dito. Okay, then mayroon pong mga buhok, may ilang mga buhok. Okay, kaya sabi nila, huwag magpalinlang sa mga sabi-sabi na may mga pangalan daw na nakalagay dito. Okay, o kaya naman ay may mga ibang mga nakasulat, kung ano-ano man. So, yan po ay iiwasan natin. Okay? So, ito yung ilan sa mga naiulat na hadith na tatalakayin natin tulad ng hadith ni Jabir bin Samura radiyallahu ta'ala anhu na kanyang sinabi, nakita ko ang silyo ng
pagkapropeta, selyo ng pagkapropeta sa balikat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kasing laki raw ng itlog ng kalapate. So nakita niya mismo. Kasing laki raw ito ng itlog ng kalapate, okay? Na kung saan nasa ito raw ay kahawig ng tinatawag ng kanyang katawan. Ibig sabihin yung skin ng propeta, ganun din ng kulay. Okay, walang kaibahan. Okay, na ito ay nasa bandang kanyang kung saan nasa bahagi ng kanyang katawan na nasa bandang kaliwa, yun ang sinabi nila. So, si Jabir bin Samura, radiyallahu ta'ala anhu, ay sabi niya, nakita ko yung sealed na yon, yung selyong yon, sa likuran ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bandang kaliwa na kasing laki ng itlog ng tinatawag na kalapate. Okay? At ito ay isang katulad ng kulay ng kanyang skin, katulad ng kulay ng kanyang balat. Okay? Yun ang kanyang sinabi. Sa Sahih Muslim naman ay nasabi na iulat dito na kung saan nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah bin Sarjis. Nakita niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumain siya ng khubz, tinapay at ng karne kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then pagkatapos noon ay pumunta siya sa likuran ng propeta sallallahu alaihi wasallam at tiningnan niya ang selyo ng pagkapropeta. At nakita niya ito sa pagitan ng kanyang mga balikat, sa pagitan ng balikat ng mga balikat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na selyo ng pagkapropeta. Okay? At mas malapit sa kaliwang tinatawag na, mas malapit ito sa kaliwang balikat niya, doon mas malapit. Ngunit ang hugis daw nito ay kapag sinabi niya, pag yung mga daliri mo ay pinagtabi-tabi mo yung mga dulo ng daliri, ganyan daw yung kasing laki. Ganun niya dinescribe. At may napapaligiran daw ito ng mga nunal. Okay? Yan ang sinabi ni Abdullah. Ganun din po na sinabi ni Abu Zaid, Amr bin Al-Khattab Al-Ansari. Sabi niya, hinawakan ko ang likod ng propeta sallallahu alaihi wasallam at nadampi ng aking mga daliri ang tinatawag na selyo ng pagkapropeta. Tinanong siya kung ano yung nakita niya, ano yung itsura nahawakan ng kanyang kamay. Sabi niya, ito ay kung saan ilang mga buhok na tumutubo ng magkakasama. Yun yung kanyang naramdaman. Yan ang ulat na kung saan inulat ni Abu Zaid. Okay? Sa kwento naman ni Salman Al-Farisi, si Salman Al-Farisi ay galing sa iba't ibang relihiyon. Isa na rito yung siya ay pumasok sa tinatawag na Kristiyano. Okay? At kung saan pumunta siya sa Madina, dala niya ang impormasyon ng mga tanda ng pagkapropeta dahil sinabi sa kanya na lalabas ang pinakahuling propeta at sinabi sa kanya ang mga tanda. Isa sa mga tandang ito ay hindi kumakain ng sadaka, tumatanggap naman siya ng regalo at mayroong siyang selyo sa kanyang likuran ng selyo ng pagkapropeta. I-describe sa kanya ito ng mga natirahan niyang mga kabilang sa mga ahlul kitab, okay, na mga pare. Then, nang dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay kung saan inabangan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hinandugan niya ito ng tinatawag na dates. Okay, at sinabi sa kanya ng propeta, ano yan niya Salman? Sabi niya, sadaka. Then, pinatabi niya yon at hindi siya kumain. Sabi niya, hindi ako kumakain ng sadaka. Okay? At sabi niya, tanda yon na isa. Then, bumalik naman siya sa mga sumunod na araw at nag-ali naman siya ng tinatawag na dates. At sinabi sa kanya ng propeta kung ano yon. Sinabi niya na ito ay regalo sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Then, kumain siya rito at namigay siya sa kanyang mga kasamahan. Dito, napagtanto niya na isa na lang ang kulang at ito yung selyo ng pagkapropeta kung saan siya ay gumawi, naglakad sa bandang likuran ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para silipin. Hindi niya kayang hingin na sabi niya patingin ng likod mo. Siyempre, nahihiya siya. Okay? So, dito po ay nung mapansin siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroon siyang sinisilip at nalaman ito ng propeta na yun ang hangad niya, ay kung saan ibinaba niya ang kanyang damit sa bandang likuran at nakita ito ni Salman Al-Farisi, yung tinatawag na selyo ng pagkapropeta
At dito ay nagsimulang tanggapin niya ang Islam at kung saan sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ang tunay na sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal na kapatid, naway mapabilang tayo sa mga makakakilala ng tunay sa huling sugo at propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makasama natin siya sa kabilang buhay hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.